Hello po sa inyong lahat, listeners, organist po ang inyong lingkod. Ang topic po natin ngayon, tatalakayin po natin kung normal lang po ba or ano bang ibig sabihin kapag tumatayo si Manoy tuwing umaga. Well, ang topic po na ito ay galing po sa tanong ng isa ko pong subscriber. Hello po sa inyo, sir. So, alang-alang po sa tanong ni sir ay sasagutin po natin ito ng maayos. Pero paalala ko lang po sa lahat ng mga magko-comment or nanonood po at gustong mag-comment ay pakiayos lang din po yung comment po natin dahil nababasa po ito ng mga subscribers po natin. Okay, tsaka po nagre-reflect po kasi yun sa ating pagkatao kung paano nga ba tayo mag-comment. Kaya ingat lang po sa pag-comment. Okay po. Well, bago ang lahat, sa YouTube ko po ay nagdi-discuss po ako ng mga topic tungkol sa sexual health, pagtigil ng sigarilyo, alak, bawal na gamot, at iba pa pong mga vlogs. Kaya sana po ay suportahan nyo po ako sa pamamagitan ng pag-like, share, and subscribe, at click nyo po yung notification bell, at please pindutin nyo po yung all para every time na may new upload po tayo ay mapapanood or mananotify po kayo. So, start na po tayo. Okay? Bilang mga lalaki, nagtataka po ba kayo or napansin nyo po ba na tuwing kayo ay natutulog or paggising nyo sa umaga ay nakaka-experience po kayo ng erection or pagtayo ni Manoy? So, normal lang po ba ito? Bakit ito nangyayari? At ano ang ibig sabihin nito sa kalusugan ng mga kalalakihan? So, una, ano po ba yung morning erection? Pag sinabing morning erection, tinatawag din po itong nocturnal penile tumescence. Isa po itong natural na physiologic response. Ibig sabihin, normal lang po pala ito. Natural na response lang po ito ng katawan ng mga kalalakihan na tuwing sila natutulog or tuwing gigising sila sa umaga is hard. Ibig sabihin, kapag hard po pala yan every morning, is okay po yung kalusugan po natin. Pero kapag hindi po kayo nakaka-experience po ng erection, ibig sabihin, may problema. Baka mababa yung hormones. Okay? Hindi lang po pala ibig sabihin, nakapanaginip siya ng girl o ganon. O kaya naman po, nananaginip siya na siya ay nakikipag-contact or hindi lang pala ganon. Ibig sabihin, normal lang po pala dapat na kayo maka-experience po niyan tuwing umaga. Kapag ang tulog ng lalaki ay nasa stage ng rapid eye movement na po, REM, ang mga kalalakihan ay nakaka-experience po siya ng penile erections. Ibig sabihin, kasabay po nung REM, magkakaroon po siya ng pagtigas. Ito po ay nangyayari kapag yung brain po natin ay nag-i-interact sa hormonal system po ng katawan ng lalaki. So, may connection po yun. Tsaka inuulit ko po, yung pagtigas tuwing morning ay senyales daw po na healthy yung inyong reproductive system. Okay, nagko-function daw po yan ng maayos. Yung inyong blood vessel, yung dinadaluyan ng dugo, yung ganun din po yung hormones, yung mga ugat po, yung mga nerves is nagpa-function ng normal kapag ka nagkakaroon po ng erection. And kapag ka daw po hindi nakaka-experience ng pagtayo ng Manoy tuwing umaga, ay senyales po ng underlying health issue. Baka may problema po, baka may hormonal imbalance po kayo, mababa yung testosterone level, o kaya mayroon po kayong ibang karamdaman. Okay? Baka kailangan nyo magpa-check up sa mga doktor. Okay, mahalaga po ang pagpapakonsulta sa mga doktor, like mga urologist po natin. Kung napansin nyo po na talagang nagkakaproblema po kayo sa pagtayo ni Manoy, lalong-lalo na kung kayo may mga asawa, nahihirapan kayong magpatayo, ito tinatawag na erectile dysfunction. Baka kaya hindi kayo nakaka-experience ng morning erection, baka may problema po kayo sa puso. So, sign po yan na dapat kayong magpatingin. Lalo na kung talagang wala talaga kayong ma-experience na pagtigas, kaya napakahalaga na malunasan po yan ng maaga. Kaya huwag kayo mahihiyang magpa-check up sa doktor. Okay, bilang conclusion po ng vlog na ito, ang morning erection or pagtigas ng Manoy tuwing umaga ay isang normal at healthy part ng inyo pong katawan. Ito po ay natural na nangyayari at maaaring nag-i-indicate or nagsasabi na normal po yung function ng inyong blood vessels, nerves, at hormones. So yan, sana nasagot ko po ang katanungan ni sir na nag-comment. Di ko na lang po babanggitin ang name po niya. So if you have any further questions, kulang pa po yung sinabi po natin, may mga katanungan pa po kayo, concerns, is
Huwag po kayo maiyang pumunta sa mga doktor. Okay po? Kasi iba-iba po yung kaso ng bawat tao. Iba-iba rin po yung lunas para sa kanilang mga nararamdaman. Mas mahalaga talaga na kayo ay nagpapakonsulta. So, tandaan po natin na prevention is better than cure. Mas maganda na mamuhay po tayo ng matagal nang walang iniindang karamdaman. Okay po? Okay, ingat po kayong lagi. Always pray, always smile. I love you all. Bye-bye!